Bakit napapadala sa mga celebrities at content creator na naliligaw sa politics? Gaya na lang ni Rosmar, natatakbo biglang konsehal. Ano to? Bawat pamilya may libreng review. She's really unpredictable. Napaka-random ng mga desisyon niya sa buhay. Ang dami niyang role, character na gusto gawin. CEO, content creator, big sister, now as a politician. Ano namang magagawa niya dyan? At ano bang alam niya sa batas? Sabi niya, hinikayat lang daw siya ng isa sa mga kaibigan dahil pag nasa posisyon na siya, mas makakatulong siya at mas marami siyang matutulungan. Rosmar, kahit wala kang posisyon, pwede kang tumulong. At kahit wala ka sa posisyon, makakatulong ka. Hindi mo kailangan ng posisyon para lang mas makatulong. Saka notice ko lang, halos lahat ng tumatakbo, ang rason nila sa pagtakbo is gusto nilang makatulong or gusto nilang tumulong. Bakit? Hindi po ba kayo makatulong nung wala sa posisyon? Hindi daw siya bobo. Nasa pilot section and section 1 daw siya noon. Kung hindi ka bobo, bakit ka tatakbo? Anong gagawin mo dyan? Mamibigay ng libreng rejuve at sabon? And ang question dito, regards sa lawmaking and pagpapatupad, paano nga naman niya magagawa yun kung puros tulong lang ang alam niya? And knowing na wala siyang educational background sa law o paggawa ng batas. Madali lang naman daw matutunan and lahat naman daw is natututunan. Rosmar, hindi ganun sa politics. Huwag na natin dagdagan ng bobo dyan. Sana bago ka pumasok sa politics or maging politicians, sana nag-aral ka muna nang malaman mo kung paano makatulong sa bansa at mamamayang Pilipino. Para makita mo din kung anong klase ng tulong ang kailangan nila. Kasi yung ganyang tulong na alam mo is panandali ang tulong lang, panandali ang laman ng tiyan at bulsa. Ang kailangan tulong ng mga Pilipino is sa pag-unlad ng bansa, nang umunlad din ang pamumuhay nila. Eto pa, aanhin daw ang talino or ang law, or ang kaalaman sa law kung hindi bukalang magtulong sa tao. Paano ka gagawa ng batas? And ang pagpasok sa politiko ay hindi lang umiikot sa pagtulong sa mga tao. Siguro yung maging matalino ka ay isa sa malaking tulong sa bansa at mamamayang Pilipino. Yung makagawa ka ng platformang ikakaunlad ng bansa at ikakaunlad ng pamumuhay nila sa bansa. Yan ang totoong tulong. Hindi yung panandaliang tulong lang gaya ng ginagawa nyo dahil paparating na naman ang eleksyon. Sa ganyang klase ng tulong, tinuturuan nyo lang yung ibang mamamayang Pilipino na maging tamad, na umasa na lang sa tulong at bigay ng iba. Paano uunlad? Paano magbabago? Well, wala namang masamang tumulong, pero hindi na para pasukin ng politics dahil sa kagustuhan mong tumulong. Lastly, kung willing ka talaga maging politicians and maging public servant, hindi sapat na may pera ka lang. Mahalaga, matalino ka. Sabi nga nila, mas lamang ang may alam. And please, stop convincing them na iboto kayo nang dahil lang sa mga tulong na binabaon nyo sa mga mamamayang Pilipino. Ano yan? Suhol? Turuan natin sila na hindi ganyang klaseng tulong ang kailangan nila para umunlad ang pamumuhay nila. Marami sa atin ang nabubulag sa iba't ibang pagpapa-impress ng mga kumakandidato. Maraang pagbibigay ng suhol or kung ano-ano, keso tulong daw nila ito. Na they are doing it for us kasi gusto nilang tumulong. Kaya karamihan sa atin, ine-expect ng mamamayang Pilipino na kapag nanalo yung binoto nilang nangako ng tulong, is hindi na sila magugutom. Pag walang makain, magagalit sa gobyerno. Boring na sa pagiging artista mo? Or bored ka na sa pagiging content creator? Pagod na sa pagiging CEO? Huwag pasukin ng politiko. Dito libangan, huwag nyo nang gawing tanga ang mamamayang Pilipino. Binubulag nyo sa mga tulong at pagbibigay ng kung ano-ano na ang totoo, hindi naman na yan ang kailangan nila. Yes, pagbabago, hindi panggagago. Sa kapwa ko mamamayang Pilipino, huwag na nating dagdagan ng bobo sa politiko. Yun ngang mga nakapag-aral at may background sa paggawa ng law is hindi na magawa ng maayos yung trabaho nila. What more pa sa mga kagaya ni Rosmar at sa iba pang mga celebrities dyan. Kapag itong mga to nanalo, tanga-tanga na talaga ang mga Pilipino. Yun lang. Bye!